Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo pinadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Upang magkaroon ng karagdagang motibasyon, isang traditional na send-off party ang ipinagkaloob ng mga top sports leaders ng bansa sa SEA Games-bound Philippine delegation. Dito ay nangako ang mga national athletes na gagawin ng lahat upang makapagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Narito ang report ni Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlas. Sa isang send-off party na inorganisa ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa Cojuangco Ancestral Home sa Makati City, Miyerkules ng gabi, masayang nagsama-samang 200 atleta at opisyalis na bumubuo sa SEA Games-bound Team Philippines. Nag-alay ng misa para sa mga delegado at nagpamalas rin ng iba't ibang ang bawat koponan, kung kaya't naging makulay ang isang simpleng pagtitipon. Ayon kina POC President Jose Cojuangco Jr. at PSC Chairman Richie Garcia, nais nilang mag-enjoy ang mga national athletes sa Myanmar at ipagdiwang ang tunay na diwa ng sportsmanship. To all our foreign international competition, just do their best. Doesn't matter whether they win a medal or not, as long as they show themselves to be a true sportsman with a lot of fighting heart. As far as I'm concerned, as long as they can show that, it elevates the quality and the opinion of people of the Philippines. I wish all the athletes the best of luck, and I hope they have fun in Myanmar, fun beating those guys, and fun making friends, and I just hope they have fun from beginning till end. So good luck to all the athletes and enjoy. Samantala, nangako naman ang mga miyembro ng Philippine delegation na gagawin ng lahat upang makapagbigay ng karangalan para sa bansa. Because I know that I've trained really hard for this. So I mean, I don't want to be also too overconfident, because I just really expect, because I know that, all this hard training, all the sacrifices I've made, like I know this will all pay off. That's what I expect, just to do my best in this coming Southeast Asian Games. Yun po ang ating ngayon na mahirap talagang laban, pero kaya natin na ipagpatuloy ngayong ating magandang performance. Target ng Team Philippines na mapantayan, kundi man malampasan ang kanilang 5th place finish sa nakalipas na edisyon ng Southeast Asian Games sa Indonesia noong 2011. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay po na ulat, hinikayat ni PSC Chairman Richie Garcia mga national athletes na pangalanan ang kanilang mga coaches. Ito kaugnay ng cash incentives na ipagkakaloob para sa lahat ng mga atletang huhugot ng medalya sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa susunod na buwan. Ayon kay Garcia, isa itong paraan ng PSC para matiyak na ang mismong mga mentor ng mga atleta ang tatanggap ng pabuya mula sa national government. Nilinaw rin ni Garcia na dapat ay at least 1 year na katuwang ng atleta ang coach para magkaroon ng karampatang cash bonus. Sa boxing, kapwa humanga sa ipinamalas na performance ni Manny Pacquiao sa comeback fight kontra Brandon Rio, sina international expert Larry Merchant at sports radio anchorman Renato Lirio. Sa katunayan, parehong naniniwala ang dalawa na ipagpatuloy lamang ni Pacquiao ang todong focus sa training ay marami pang pahihirapang karibal ang Pinoy ring icon. May report si Miss Cristabel De Leon. Labis na ikinatuwa ng dalawang kilalang boxing experts ang ipinakitang bagong disiplina sa ibabaw ng ring ni Manny Pacquiao. Ayon kay longtime international boxing analyst Larry Merchant, kahanga-hanga ang itinamala sa depensa at kilos si Pacquiao sa laban kontra Brandon Rios noong linggo. Well, it's imperative for him to be able to use his advantage in skills and quickness, and to hope that that's enough to keep a hungry young fighter off of him. Sa panig naman ni sports radio anchorman Renato Lirio, labis siyang humanga sa clinical approach ni Pacman ngayon sa ibabaw ng ring. Naniniwala si Lirio na kapag nag-focus talaga sa ensayo si Pacquiao ay marami pang pahihirapang kalaban ang Pinoy 8th Division World Champion. I think Freddie Roach has reinvented Manny Pacquiao.
from just being a boxer puncher I'm sorry, from just being a puncher now, he's a boxer puncher, complete boxing ngayon ang ginagawa ni Manny Pacquiao. Samantala, nangako naman si Pacquiao na ipagpapatuloy niya ang todong focus sa training sa mga susunod na laban. Sa ngayon ay itinakda na sa Abril 13 sa Las Vegas, Nevada ang ring return ni Pacquiao pero hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanyang next rival. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa basketball. Patuloy ang pananalasa ng Powerhouse Petron Blaze Booster sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Kagabi ay paulit-ulit na napigilan ng Petron ang paghahabol ng sister team, the San Mig Coffee Mixers, upang palawigin sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa season opening tournament. Para sa detalye, may report si Dennis Principe. Naitala ng Petron Blaze Boosters ang ikatlong sunod na panalo matapos dominahin ang kanilang Governor's Cup Finals tormentor San Mig Coffee Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Sa pangunguna ng 21 points at 25 rebounds ni sophomore center Junmar Fajardo, naitala ng Boosters ang isang 91-78 win upang kunin ang solo leadership ng kasalukuyang Philippine Cup. Sa kabila nito ay nais pa din ni Petron Coach G. Abanilla na gamutin ang ilang mga lapses, lalo na ang mga plays nila sa shade. We just work the ball inside out and freed a lot of shooters also. I think defense played a good role in this game and we just want to work on that, and I think in the future we'll still keep on focusing on the things we have to work on, like defensively and the timing of offense. Fatigue at pagiging unfamiliar ng kanilang mga rookies sa defensive system ang itinuro naman ni veteran forward Mark Pingris na dahilan kung bakit lumagapak sila sa ikatlong sunod na talo. Matapos ang kanilang title-winning conquest noong Governor's Cup laban sa Petron, inamin ni Pingris na kulang ang kanilang panahon upang maging pamilyar sa isa't isa ang mga veterano at rookies, bukod pa sa nagkaroon ng sapat na panahon ng ibang teams na paghandaan sila. Parang dala-dala pa rin namin nag-champion kami, sa isip namin, parang lumaki yung ulo namin feeling namin kaya na namin lahat yung mga kakalaban namin. Pero ito, talagang pinaghahandaan kami. Kailangan lang talaga namin mag-focus sa practice, kung ano yung mga dapat namin gawin. At kailangan maging solid ulit yung samahan namin. Samantalang sa first game, naitala naman ng Meralco ang unang panalo matapos ang 3 laro ngayong conference. Manaig ito laban sa Air 21, 112-79. Nanatili naman na winless ang Express na ngayon ay may kartadang 0-3. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon sa iyo at welcome back kay NU Lady Bulldogs coach Patrick Aquino. Sapatos ko. Samantala, sa kabila ng paglabas sa internet ng kanyang larawan na naka-dextrose, tiniyak ng pamunuan ng Barangay Ginebra San Miguel na maglalaro si top overall pick Greg Slaughter sa laban kontra Global Port Batang Pier sa pagpapatuloy ng elimination round ng PBA Philippine Cup ngayong gabi. Ang 7-foot flat Cebuano Slatman ang isa po sa mga instrumento sa pag-ani ng Ginebra ng 2 magkasunod na panalo sa season opening tournament. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Pinawi ng Barangay Ginebra San Miguel Management ang pangamba ng mga fans. Kaugnay ng nalathalang larawan ni rookie-centered Gregory Slaughter na nakadextro sa ilang social networking sites. Paliwanag ni team manager at Francis Chua na mag-aalabang ang tonsillitis ng top overall pick kaya't ilang araw itong hindi nakakain at nakainom ng maayos. Tonsillitis masakit yung lalamunan ng bata. So, nag-dehydrate siya. So, sinadjust namin magpa-dextrose para hindi siya matuyuan ng gusto kasi hindi siya makakain, hindi siya makalulot. Inilahad din ng ponytailed official na bagamat 2 beses pa lamang nakakapagsuot ng Ginebra jersey si Slaughter. Naniniwala siya na taglay ng 7-foot flat Cebuano Slatman ang pamosong never say die spirit ng crowd favorite team. Oo naman, kayo na nagsabi ang team namin, lalaro yun. Hindi, actually, hindi naman siya kinonfine talaga. We send him to the hospital to put the dextrose nga. Kasi para nga mas mabilis yung, kasi dehydrated ka, sasakit ang ulo mo. So,
manghihina ka. So, dinirect na namin yung dextrose para mas mabilis yung recovery niya. Makakatapat ni Slaughter ang mga kapwa rookies na sina Terrence Romeo, R.R. Garcia, Nico Salva at Justin Chua ng Global Port Batang-Pierre sa kanilang engkwentrong na mangyayari sa MOA Arena mamayang alas 8 ng gabi. Dito ay itataya ng Ginebra ang kanilang 2-0 unbeaten start at target nila na makasama ang sister team na Petron Blaze Boosters sa ibabaw ng standings ng PBA Philippine Cup. Samantala, maya-maya lamang ay sisiklab na sa pagitan ng two-time defending champion Talking Text Trop and Texters at Alaska Aces. Tiyak na magiging maigting ang salpukan ng Texters at Aces, lalo pat kapwa galing sa masaklap na kabiguan ang dalawang teams. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, malugod na tinanggap ni PBA superstar Danny Sigel ang balitang posibleng magkasama silang muli sa iisang team ng dating kaibigan at kakamping si Danny Ildefonso. Ang 6'6" Phil-American power forward ay pumirma po ng 1-year deal sa Talking Text Trop and Texters, habang si Ildefonso naman ay napabalitang inaasinta rin di umano ng Manny V. Pangilinan franchise. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Umaasa si veteran power forward Danny Sigel na magkakasama silang muli sa isang team ng dating kakampi at best buddy na si Danny Ildefonso bago siya magretiro sa PBA. Ang dalawang sikat na Danny ay kapwa dating naging sandigan ng San Miguel Beermen na humakot ng kabi-kabilang titulo noong taong 2000 hanggang 2009. Pero matapos na matrade si Sigel noong 2010, dito na naghiwalay ng landas ang dalawang magkaibigan. Subalit ngayong pumirma na siya ng 1-year contract sa Talking Text Trop and Texters. Umaasa si Sigel na susunod sa kanyang yapak ang ngayon free agent na si Ildefonso. I know he wants to play, and I know he could definitely still play. And we just had we've had a great relationship. You know, we've kept in touch during the good times, but even more during the bad times. And that's when you really know we have something special. Okay. A good, really good bond. Hindi rin inilihim ng 99 PBA Rookie of the Year ang napag-usapan nila ni Ildefonso kahapon. I would love to play as long as we could play together. That would be great. And I was able to talk to him. The first thing he said to me was, "I'm so happy for you, bro. I'm so happy for you." And I'm like, just hang in there. Good things happen to good people, and things will work out for him. And I'm praying for that. It comes sooner than later. Okay. So you think before the season ends, he'll have his team stay on? Yeah. Sa ngayon ay bukas ang Talking Text sa posibilidad na pumasok sa kanilang roster si Ildefonso. Kaya't may tsansa na matupad ang pangarap ni Sigel na makasama niyang muli ang two-time league MVP sa iisang team. PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Balik tayo sa local sports scene. Sa mixed martial arts, nangako si Pinoy challenger Honorio The Rock Banario na gagawin ng lahat para mabawi ang 1FC featherweight title na naagaw sa kanya ni Japanese rival Koji Oishi noong Mayo. Sa isang media workout kanina, ipinamala si Banario ang bunga ng kanyang walang humpay na pag-iensayo para sa rematch nila ng Japanese champion. Ito po ang tinutukan ni Ms. Keisha Halili at babalikan po natin ang report na yan maya-maya lamang. Samantala, wag po kayong kakalas. Ang humawak ng remote at maglipat, nget pa! Watch PTV4 Sports every day, 5 to 6 p.m. from the Philippine Punishers. Back in 2009, the San Sebastian Stags beat San Beda in a sweep 2-0 to be NCAA champions in men's college basketball. Gilbert Bulaon was part of that champion team. The 6'4" power forward from Legazpi Albay has since turned pro, and now at age 27, Bulaon plays for Baracable in the PBA. Kamusta kaya siya? Let's go visit him at his crib. Tara! Hi, Gilbert. Hi, Nicole. Hi, guys. I'm Gilbert Bulawan from Baracable Energy Cola. Tara, tuloy kayo.
Nandito po tayo sa loob ng condo ko. Dito po tayo sa mini kitchen. Kung makikita nyo, wala po akong gamit dito, walang lutuan. So, madalas kasi kumakain ako sa labas. Kaya mapapansin nyo, walang gamit yan. Pero Gilbert, marunong ka ba magluto? Pagluluto, marunong lang ako kumain. Kumain na Hindi marunong magluto. Nandito po tayo ngayon sa favorite spot ko. Dito po sa sofa. After practice, diretso kasi mahilig ako manood ng TV. Mahilig ako manood ng mga TV news. Chismoso. Dito sa house mo, anong usually activities mong ginagawa? Matulog lang. Kasi itong place ko na to, kinuha ko to for pahingahan talaga. Pahingahan talaga. So after ng practice, after pumasyal sa clinic, diretso ako dito for pahinga talaga. So, Gilbert, dito sa condo mo, gaano katagal ka nang tumitira dito? Almost 2 years na ako dito. Itong place na to, paborito ko talaga to eh. Kasi nandito na lahat, malls, groceries. So, talagang accessible sa lahat to. And I heard pala na may business ka? Yes, meron pa kaming business, ang IC Smile Dental Clinic. Paano mo ito minimanage with your basketball career tapos may business ka pa? Actually, itong business, more on yung girlfriend ko, yung future wife ko, siya talaga yung nagmamanage nito. So, ako, supportive na lang ako. Minsan, pinapasyalan ko yung mga clinic, binibisita ko, tinitingnan ko yung mga kailangan. Ito pala yung first picture ko nung rookie draft. So, memorable sa akin yan kasi sa lahat ng player talaga yun yung pangarap eh. To become a PBA player. Ano yung feeling mo nung moment na yan? Sobrang masaya ako dyan eh kasi yung dream ko na-achieve ko talaga eh. Na-achieve ko, so para din sa family ko, tuwang-tuwa sila. So, masayang-masaya ako. Meron ako dito yung nung 2009, champion ring namin. So memorable sa akin to kasi lahat ng basketball player, ito yung pangarap to become a champion in college team. So blessful naman ako, nakuha ko tong ring na to. Yes. So, ano yung feeling mo nung na-receive mo tong award na to? Yung the day that you guys won this. Sobrang sobrang happy ako kasi first time na mag-champion ako sa college eh. So talagang nagsimula ako maglaro sa college, talagang pangarap ko ng mag-champion talaga. Kahit di na ako mag-champion lang ako, masaya na ako. So ano pa lang future plans mo here in basketball? Ganun pa rin, as long as na malakas pa ako, so tuloy-tuloy pa rin yung basketball career ko. Hanggat merong team na gusto pa ako, so much better na nandito ako sa sitwasyon na to. Kasi gusto ko to talagang trabaho ko eh. Basketball may not be also forever, di ba? Kasi when we get older, ano yung plans mo? Do you have plans already for the future? Yes, so naisip ko na yan eh. Kasi yung basketball career naman, di mo naman masasabi kung hanggang kailan ka eh. So talagang may kilang yung panahon mo sa basketball. So yun nga, naisip ko yung naisip namin yung business, gumawa ng business for future. So talagang abang kumikita, then naghahanap ng pagkakakitaan. Ito po yung
since you were a kid, basketball na talaga ang gusto mong gawing career? Yes. Ever since basketball na talaga ako, talagang kahit tanghaling tapat, makikita mo ako nasa basketball court ako. Kaya ganito ako kaitim ngayon. Ito pala yung ito yung favorite pair of shoes ko. Itong Jordan na Toro Bravo. Kasi memorable sa akin tong shoes na to eh. Binigay ito sa akin ng girlfriend ko last birthday ko noong August. So sinurprise niya ako kasi lagi kong tinitingnan sa net to. Then every time na nakikita ko lagi kong binabanggit. So yun, binigay niya sa akin. Yes, thankful ako binigay niya sa akin. Talagang napaka-memorable. Lagi kong suot yan. Dito naman tayo ngayon sa kwarto ko kung saan one of my favorite spot na rin. Kasi every time after practice, dito rin ako madalas. So, tara, dito tayo. Ayun. Ito, maliit lang yung kwarto. May 2 bed dito. So, usually dito ako sa malaki. Siyempre, malaki ako eh. So, pag may bisita, gaya nung dito ngayon yung yung father-in-law ko, future father-in-law ko. So, dito siya ngayon nag-stay. So, kasama ko siya ngayon dito. So, sino si Gilbert Bulawan pag hindi siya naglalaro ng basketball? Kilala ka kasi as a basketball player. So, sino ka as a person? Yes. Kung makikita nyo sa court, Gilbert Bulawan, kala mo napakatapang sa loob, napaka-fighter, pero pagdating sa labas, makikita mo yung Gilbert Bulawan na masiyain, laging nakangiti, laging nagkikwento, saka laging nagpapasaya sa mga kaibigan, saka sa mga tao. Anong masasabi mo pa rin sa mga, kabataan who look up to you na gusto maging basketball player din? Yes. Sa lahat ng mga kabataan na gusto maging player, practice lang kayo, saka isipin nyo at laging talent lang yung tinitingnan eh. So kailangan mo din develop yung character mo, yung attitude mo to pagiging player mo. So lahat dapat balance. Dapat mag-aaral talaga kasi in college pwedeng puro basketball lang. Kailangan mag-aaral and then basketball. So, balance talaga dapat. Thank you so much, Gilbert. Nag-enjoy ako sa ating kwentuhan sa pagbisita sa iyong bahay. Thank you. Thank you din. Thank you sa Home Court for visiting my home. Hanggang sa muli. Thank you. See you next time, Gilbert. Thank you. Bye. Bye. Wasn't that wonderful seeing how an NCAA star ended up in the PBA, falls in love with a lady dentist, and has a bright future ahead of him? Truly, dreams do come true. Keep your light burning, Gilbert Bulawan. Home Court continues to inspire, featuring athletes, their dreams, their passions, and their homes. This is Nicole Ramos, and that was another fab episode of Home Court. See you guys next week. Si Mark Macapagal, araw-araw po nanonood ng PTV Sport. Ayos. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. Hi, Nicole! Hello, guys. Hi, Dennis. I'm Dennis Prinsipe. Magandang hapon po sa inyo lahat. Oh, magandang hapon. Wala kahapon, ano? Wala ako kahapon. Oo. Turn back. And Let's the man. go! The man. The man, you're the man. My idol. My idol. You're the man. Tamo, pang makaunin damit, Oo, Corvo. bago. Kumusta ron, Brad? Hindi. Lumani ba yan? Mukhang marami ka nakaing siomay tsaka mami, ah. Oo, tumaba ako. Siopaw. Hindi ako ngayon. Diet na tayo ngayon. Masarap ang Mukha nga. Mukha ang diet ka. Pero masarap pagkain yan, ano? Kahit Yung gusto ko yung noodles. Ay, noodles. Siopaw. Tsaka yung siomay nila ron, masarap. Kasi iba spelling. Ano? Siomay. Kasi dito yung siomay dito, spell mo yung siomay. S-I-O-M-A-I. Doon, S-I-E-W-M-A-E. Siomay.
Show May. Show May doon. Okay. Show the May. 4 minutes na lang? Okay. Oh, yes. Okay, magpadalawa kayo ng mga mensahe muna, no? Bago yan, ganito po ang gagawin ninyo para tayo po yung makapagkwentuhan, Nicole. All you have to do is follow us at facebook.com/pdv4sports. You can also follow us at twitter.com/pdv4sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 for Smart Talk and Text, and Sun users. Ayan, padala na kayo! Okay, so bago tayo magkwentuhan, no, balikan lang muna natin yung ilan pang mga updates natin. Nicole, ikaw nga, basahin mo para sa atin yan. Yeah. Sige. Sa boxing, kapwa kumpiyansa naman sina WBO lightweight flyweight champion champion Donnie Ahas Nietes at WBO weight titleist Merlito Tiger Sabilo na mapapanatili nila ang kanilang titulo sa Pinoy Pride 23 boxing card sa Araneta Coliseum sa Sabado. Yan, itataya ni Nietes ang kanyang corona sa laban kontra Mexican challenger Sammy Gutierrez habang makakatapat naman ni Sabilo si Nicaraguan. Yan, Tuffy Carlos Butiarago. Butiarago. Ang kabuoang detalye, ihahatid ng aming kasamang si Dennis Principe. Pasok, Dennis. Tiniyak ng Pinoy Pride 23 protagonists ang kanilang kahandaan para makapagtala ng impresibong panalo ngayong Sabado. Ayon sa stablemates at world champions Donnie Nietes at Merlito Sabilo, dumaan sila sa matinding training dahil alam nila ang kahalagahan ng kanilang darating na laban. Inamin ni Sabilo na nagkulang siya sa disiplina sa mga nakaraang laban, kaya naman ganoon na lamang ang sakripisyong ginagawa nito upang makabawi sa mga nasabing pagkukulang. Itataya ni Sabilo ang kanyang WBO minimum weight crown kontra Carlos Buitrago ng Nicaragua sa kanilang 12-round title fight. Nandito niyo na inubos na yung pagdisiplina para sa laban namin kasi mahirap kapag pag hindi ka nagdisiplina sa sarili mo . Kahit anong hard training na ginawa mo, kapag wala kang disiplina sa katawan, sigurado mawawala yung lahat ng ensayo mo na kailang buwan ng ensayo mo, mawala yan. Sa panig naman ni Nietes, ang makaharap sa isang rematch si Mexican rival Moises Fuentes ang tumatakbo sa isipan nito. Noong Marso sa Cebu ay nagtapon sa isang controversial draw ang laban ni Nietes kay Fuentes. Kaya naman para kay Nietes ay parang tune-up lamang ang kanyang 12-round World Light Flyweight title match kontra Mexican challenger Sammy Gutierrez. Kasi parang napansin ko sa sarili ko, medyo matagal-tagal na din yung paghahanda ko. Talagang malaking tiwala ko sa sarili ko na may patumpa ko siya talaga. Ang Pinoy Pride 23 ay gaganapin Sabado ng gabi sa Araneta Coliseum. Kabilang din sa nasabing world-class card ay sina dating world title challengers AJ Bazooka Banal at Milan El Metodico Melindo na kapwa harap sa mga Latino opponents. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Ito, si Boss Boy Lapid. Lapit na Pasko. Boss Boy. Patingin natin si Joy, si Omel, si Cor, si Mau, si Ablanya, Richard. Fans daw po ito ng Rain or Shine. Mga nanonood. Musta na Snow, miss you. Ulitin ko lang Joy, Omel, Cor, Mau, Ablanya, Richard. Mga fans po yan ng Rain or Shine. Partner, papunta na ako sa entry. Saan ka na? Makikita kayo. Niloloko ko lang. Anyway, Mr. Boy, yun. Alam mo na yun. Si Sir Boy. Love natin yan. Anyway, ito pa, isa pa nating update. Pero bago po yan, ito pala partner, yung kaibigan natin si Janine Sagum. Yung mami niya mao-operahan ngayon. Bato sa abdo daw. Okay, greet daw natin siya, tsaka prayers for Mami Gloria. Ayan, si Mami Gloria. Thank you po sa panonood, Gloria Sagum. Samantala, nagbalik na po sa team practice si Sanmig Coffee Mixers hotshot Peter June Simon. Ito'y matapos na lumiban siya ng 3 araw sa season opening PBA Philippine Cup sa ng foot injury. May report si Miss Ira Requinta ng Partido State University, Bicol. Nagsimula ng makihalubilo sa ensayo ng Sanmig Coffee Mixers si star guard Peter June Simon.
Dumanas ng left Achilles tendonitis ang 33-year-old makilala sa Bato Pride, kaya tumiban siya sa first 3 games ng San Mig Coffee sa season opening PBA Philippine Cup. Mag-practice, kaya madalas na makapag-practice. Okay. Kung saan pinag-game, boss? Ano yung nangyari? Okay, kaya yung kanyang Achilles tendon, nagkaroon siya ng Achilles tendonitis. Kaya yung left Achilles tendon niya magat. Kaya hindi siya nakapag-ano. Tiniyak rin ni Dr. Rafi Sanchez na nagbalik na sa 100% ang kondisyon ni Simon, pero questionable pa rin kung kailan pwedeng maglaro ang 6'1" hotshot. Ano na, hindi naman, okay na siya eh. Hindi naman sakit eh. Hindi yan yung recurring niya. Hindi yan recurring. Hindi, for yung nangyari dati kasi nagkaroon siya ng WR sa area yun. Pero, it is talaga. Nag-report ng sistema coach Tim Cone kung saan nagko-contribute siya ng 10.8 points at 2.5 rebounds per game. Para sa PTV Sports, Ira Anteari Quinta, Partido State University. Ano nasa banyo si Ira doon? Okay, anyway. So ito na, kwentuhan na tayo. Nasabi na namin sa inyo kanina kung paano kayo magpapadala ng mensahe. Boss Patrick Aquino, ang head coach ng NU. Basa na tayo ng mga messages, okay? Alright. So, mag-start tayo sa Facebook. Okay, this one is Christian CVN. Makakalaro ba si Greg? Na-confine ata siya yesterday. Ilan ang draft ng BGSM sa first round next year? Yung mga nakuha nila sa mga trades. Okay. Greg is good. Yeah, he's good. He will play. Mamaya. He will play. Ano lang, di ba? Tonsillitis. Mumug lang yun. Yeah. Ba, no, Paul? Oo. Tapos yung ano naman, yung pick ng Hinebra, ang alam ko isa pa lang sa ngayon eh. No? For next year. Teka lang draft. Nasa ano ko kasi, nasa file nung isang cellphone ko na pinalitan eh. No, pero sandali hahanapin ko para sa inyo. Okay? Pero basa pa tayo ng isa. Isa pa tayong basa. Okay. Angelo Ripalda Berba. Good evening po, PTV. Matanong ko lang po kung anong klaseng injury nangyari kay D-Rose. ACL ba ulit? Kay D-Rose, hindi ACL. Ano ba yung ganyan, partner? Left MCL. Kabila naman. Yung, di ba yung kabila ACL? Yung ano naman, MCL naman. Medial. Yung medial, dito yata yung sa loob no? O sa labas? I think yung bandang labas. Hindi ako maalam kasi yung gitna, yun ang ACL. So, pag dito sa gitna, yung tendon dyan ang naputol, napunit, ACL yan. Pag dito sa gilid, alam ko MCL di ba? May isa pa LCL pa. Basta, maraming rekotitos. Okay, ito na. Nawala naman siya. Okay, anyway, basa pa tayo ng isa pang message. Okay, this one is from Michael June Oxit. Okay. Okay, ano ba namang... Wait, nawala. What's this? Brown out, Brown out. Bakit madilim yan, direct? Sige, ulitin natin. Sige. Ano yan? Nagko-complain siya about the coverage. And live... Sige nga, basahin nyo. Sige. Live nga, ang sama naman. Hindi lahat meron cable. Delay na naglalaro. Delay pa naglalaro. Napatalastas pa rin. Wala namang kwenta ang mga palabas sa 5. Sabi niya, inuuna pa nila. Wala nang thrill na alam ng fans kung sino panalo bago nila mapanood ang team nila. I kind of understand that. Sige. Si JB Manahan nag-text sa atin at yung specific injury ni Derrick Rose, medial meniscus tear. Tear on right knee. Yan. Meniscus. Yung isa yung ACL niya kaliwa. Ayan, may nag-tweet. Ayan, si Dex Santos din, right meniscus tear. Salamat sa iyo, Dex, Thank you. Hindi ako hihinga. Yan. Okay. Sige. Okay, basa pa tayo. Tweet tayo, Sabi ni Pau Pau. Okay. Pwede po bang pa-explain yung 5 PhilAmps per team na rule ng PBA? Bakit parang lampas-lampas na ata o hindi na siya rule? Hindi, may pito dyan. Ikaw din. Pero lang parang, ewan ko siguro darating yung time na merong i-consider na PhilAmp pero hindi naman dapat PhilAmp, dapat PhilAmp. Diba? Like, ewan ko si Kagiwa, ikaw.
Si Kagiwa, hindi Phil-Am yan eh. Diba? Kasi dito siya pinanganak, mga magulang niya, pareho. Hindi siya kinukonsider na Phil-Am. Pero pag in-interview mo... Pag in-interview mo siya, sasagot siya ng English. Pagka wala na, Si JJ, dito pinanganak. Si JJ, dito pinanganak. Tapos kinuha lang siya. Pareho kami ng hospital eh. Saan? Sa Sa Pabella? Pabella Hospital. Pabella Hospital kayo pareho Taga-Caloocan nga yan eh. Okay. Tapos doon lumaki. Yung mga Phil-Am mo kasi, may mga iba ko kasing category yan eh. Like katulad dito. Si Jimmy nga, nagtataka ako bakit Phil-Am ang category niya eh. Yung pag nakita mo yung parents niya. Pinoy na Pinoy. Late pa. Ang nangyari lang kasi sa kanya, doon siya pinanganak. Kaya yung yung birth certificate niya, US talaga. Pero yung ako dapat yung category ng ganun, pure Pinoy yun eh. Diba? Doon lang naman siya lumaki eh, diba? Anyway. Hindi, siguro based on the birth certificate niya. Doon binabase. Pero ito, yung mga Phil-Am na yan, talagang malihigpit po sa 5 lang. Kaya nga problema dito kay Tex ngayon kasi may 5 na sila. Kelly Williams, Jimmy Alapag, Harvey Carey, Ali Pic, tsaka Kelly Williams. Papasok pa si Rob Reyes. May Danny Sigel pa. So, kailangan nun nilang magbaba ng isa dyan. So, itong Rob Reyes na to, tsaka yung Sean Anthony, malamang matay ito sa Meralco. Para makapasok si Sigel, tsaka si Sigel. Tapos pwede si El Deponso pa. Di ba? Yun ang mga pwede mangyari yan kasi yung mga style nung Sean Anthony, talagang papunta dapat na Meralco yung brand eh. Oo. Ewan ko ba naipit, napunta ng Talk and Text eh. Tsaka yung so, iikot na naman yan. Hindi naman pwedeng direkta eh. Talk and Text Meralco. Hindi pwede. Ikot yan. Mga Air 21 yan. Pero yung Air 21 nung ngayon, kinakausap nila yung Alaska, hinihingi nila si Rapi Reyes. Tsaka ng Air 21 alam mo Reyes, magaling kasi yan eh. Tsaka si Aldrich Ramos. Hindi naman nagagamit eh. Bata yan. Ngayon, yung mga iba namang mga taga-Alaska, sana raw wag na. Kasi yung Tony De La Cruz, medyo doon yun eh. Medyo pababa na eh. Ang laro eh, di ba? Kaya lang yung Tony, medyo nagtatampo yata pagka ginagamit yung mas matagal yung Ryan. Ganun, nagtatampo siya. Tsaka matagal si may playing time si Aldrich Ramos. Yun. Nagtatampo din. Daw. Yun. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko sasabihin kung totoo yun o hindi. Bakit? Nadinig ko lang. Nadinig ko lang yan. Bakit? Basa na tayo. Okay, let's read them. This one is from Juniel po. Pakibati dalagang family, Sir Snow. Ano oras laro ng Ginebra at San Mig, probably. San mapapanood? At San mapapanood. Sana tuloy-tuloy na ang panalo natin. Go, 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 BGSM. Mamaya, 8 o'clock. Teka, ano ba? 8 o'clock? Live second ba? game? Hindi. Hindi siya live na televised. Live po siya sa Action TV Channel 41. Pihitin nyo na lang unang pihitin. Mag-start ko kayo sa 1. Bakit kayo ng 99? Tapos kung wala ulitin nyo ulit. Sa Sky Cable, 59 nata. Sa 59? Sa amin, Action TV sa amin, parang 1. Sa Destiny, 1. Sa 1? Oo. Kaya lang Di ba signal ka? Signal pala ako. Sorry, signal pala ako. 1. Pero sa amin nung mga mahihirap, wala eh. Wala. Doon sa bahay namin doon. Signal yun. Meron. Pero, ikaw ba, Paul? May Channel 41 kayo? Alam niyo yung palabas na Anggulo? Wala. Sa Channel 41 yun, Anggulo. Pero sila program na ganun. Anggulo. Alam ko the whole programming nila Anggulo ang title Okay, basa na, Dennis. Ito, Randy. May show siya ron. May show si Dennis doon. Paminsan-minsan. Wala ka na show doon? Wala na? Aba, unti-unti nauubos Pinupolitika ka rin? Mapolitika daw doon Basa ka na. Miss Randy Malana. Mga idol after game po sa Araneta, umuwi kayo agad. Mahirap ba magpa-picture sa inyo? Sino nakadiscover kila Meg Nicole? Sana forever na kayong 6 dyan. Si Meg po, si Meg, siyempre mga nag-walk-in po dito mga nag-apply, di ba? O si Nicole, nakita ko sa bahay nila, nagpunta ako sa bahay nila, nakakita ako ng maganda doon. Sabi ko, Coach Bong, ang ganda naman ng kasambahay nyo. Hindi, ano ko yan? Joke lang. Singer ho kasi talaga to si Nicole Kaya na-discover natin. Tapos graduate siya, fresh grad. Tapos si Dennis naman po, nung nag-apply ako sa ME, siya yung supervisor ko noon. Pangalan niya noon, Julius Bingbing. Sabay tayo nag-apply. Pangalan niya noon, Sopronio Bingbing. Yan nga pa. Di ba Jun Bingbing? Ako po si... Ikaw yung Errol Dakame. Kauding. Pati ko si Shannon pala. Nanonood ngayon, mga trainees natin. Hi, Shannon! Saka si Shane. Ayan, saka si Janine. Ito, sa TV5 po, 11 p.m. to 3 a.m. yung 2 games. Okay. Ha?
So, hindi ipapalabas pala pareho. Hindi, meron yan eh. Ano yung replay na yun? Hindi, delayed broadcast. O, replay na yun. Kasi ipinalabas ng live sa 11 p.m.? Oo, ito. Tsaka alauna? Ito si Richard D. Kaibigan ko si Rich Aba. Pakita natin. Sabi niya, Action TV 41, live both games. Today, TV5, replay. Ginebra, Global Port, 11 p.m. Magpuyat ho kayo, ha? And 1 a.m. replay ng Talk and Text versus Alaska. So, late ng oras. Yun ang mga... Ano? Rebelde ko daw ba sa Bakaw? Kuripot. Okay, basa tayo. Okay, basa pa mga tayo. Messages pa? Let's read this one. Hi mga idols, Noah, Dennis, and Nicole. Ano po masasabi nyo kay Vic Manuel? Kulang lang po ba siya ng playing time or ano? Parang nag-iba kasi laro. Alam mo, ang ganda din nilaro niya sa tune-up. Sino? Si Vic Manuel. Makano yan. Kaya lang, nung game parang... Kinukuha ng Alaska, kapalit ni Aldrich, tsaka ni Rafi Reyes. Ano pa? Next. Tapang kasi yan eh. Matapang yan. Tsaka big man na tumatakbo. Tsaka pag tinignan mo pa lang, matatakot ka na. Di ba? Kasi laro. Di ba? Katawan eh, di ba? Kababayan ko pa yan. Tagalikab pa yan, Brad. Ano ba yan? Kasi yung aming Quezon, yung sa kabila, likab. Doon yun. Doon yung may mga sabana na pagitan yun eh. Doon binabaril yung mga lolo-loko. Maniwala ka sa akin. Mukhang bumabaril to siya eh. Bumabaril yan. Bang, bang, bang. Sige na, basa pa. Let's read from Facebook naman. This is from Bench Tang. Sir Snow, nag-rally po pala yung mga taga-Cleveland para lang bumalik si LeBron James. Totoo ba yun? At totoo po bang babalik si King James sa Cavs next 2014 off-season? Meron siyang option na mag-free agent. After the season. So, pwede siyang bumalik doon, pwede siya maglaro sa Lakers. Possibilities. Diba? Parang nagpahiwatig before na... Babalikan niya. Kung if ever... Finished business siya ron. Cleveland. Diba? Tsaka kaya lang naman siya nandyan sa Miami because of Dwayne Wade. Tsaka si Chris Bosh. Yung dalawa parang lately injury prone. Hindi, ang tanong mo dyan, pakawalan kaya siya na Miami considering na nagkakaedad na rin si Dwayne Wade. Hindi, pwede na nga siya free agent. Walang habol. Papayag kaya yung... Hindi, ang tanong doon, papayag kaya yung Miami Heat na pakawalan siya without a fight. Di ba nangyari kay Kobe Bryant before yan? Di ba sa Lakers? Di ba hindi? Magpa-trade. So abangan natin, pero yan ang isa talaga i-expect natin ngayong off-season. Uy, medyo nawala na kami ng oras. Oo nga eh. Mga thank yous natin. Unahin natin si Sir Dennis. My wife, Queenie, I love you. At saka kay Prince Zian, Eric. Hello. Okay. Si John Ray, birthday niya. Birthday ng mama niya pala. Okay. Happy birthday. And Nicole? We'd like to thank Dermaesthetic. We'd like to also thank Mr. Giselle Ducy for our makeup from Ever Belena. We'd like to thank Mr. Amis Tumang for our amazing playground jackets and shirts. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister Camille. God bless you all. Right. Okay, and ang ating future world champion, Denver Coelho, nanonood ngayon. At may laban daw siya February 15 dito sa Pinas gagawin. Hi daw kay Ma'am Nicole at kay Sir Dennis. Hi, Denver, the excitement. Ako naman po, salamat sa Paracabo na Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Joseph Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D. At siyempre kay Ma'am Cherry at Boss Rafi Casao. Salamat po sa iyo, Boss Rafi Casao, Paracabo na Energy Cola. At salamat din sa Axel 366, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Abin Roa. Ninong Renato Lirio ng Rally Tour. Salamat po. Dahil di ako nakarating sa Macau at wala akong magandang hotel kundi dahil sa kanya. Maganda pa akong service, maganda pa yung sumundo. Wow. Daydan nga lang. At salamat din po sa Pim Kicks, Pim_Kicks para po sa ating sapatos. At salamat din sa Ever Belena, Mr. Giseldo si Boss Giseldo si at Macbeth. Mr. Rudy. Kumuha ko sa kanya bukas yung sapatos. Pare, mamaya, 9 to 10, Sports Chat Live. Sama ka naman. Tawagan ka ta. Pag-usapan natin yung biyahe mo sa Macau. Sige. Tawagan ka ta. Sa Sports Chat, ha? 104.3 DWBR FM. Okay. Pwede sa cellphone, may FM yan. Pag linggo, may kasama ho siya, 92.3. Okay. Ako po niyo, Nicole Sopadua. Nicole Ramos. Dennis Principe. Ang tabayanan po niyo sa 6, kasama sila Mr. Ralph Obina at Attorney Mark Castrodes. Wala pa pala si beautiful Cathy San Gabriel. Sports Radio, kalas na sayo. Salamat Kuya Mike at Boss Rick. Milo Junela. Cecil. Tsaka sa, Milo Junela. Nakakalimutan ko lagi. Tsaka kay Ate Judith Caringal. Enria Arevalo. Oo. Paalam na po, ang tabayanan ng News at 6 at narito po ang kanilang mga tampok na balito.